Magandang araw mga kababayan. Welcome sa Simplahan natin. Ako si Mark at ang layunin natin dito ay gawing madali at simple ang mga komplikadong bagay at ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa kalusugan. Lalo na yung mga medical jargon na minsan nalilito tayo yung tipong pinapakinggan natin ng doktor pero di natin agad magets. Ngayon, tutulungan tayong linawin ito ng espesyal na panauhin natin si Dr. Jane, isang doktor na mahusay magpaliwanag ng mga bagay-bagay sa pinakasimpleng paraan. Welcome, Doc Jane. Salamat, Mark, at hello sa ating mga tagapakinig. Excited ako na maibahagi sa inyo ang simpleng paliwanag sa mga medical terms na madalas nating naririnig. Mga listeners, siguradong makaka-relate kayo dito. Kaya samahan nyo kami habang ini-explain namin ang mga karaniwang tests at procedures na madalas binabanggit sa ospital. Bonus pa, sasabihin namin kung paano ginagawa ang mga ito, kung may kasamang sakit, at kung gaano katagal bago makuha ang mga resulta. Unahin na natin yung madalas na naririnig CBC o Complete Blood Count. Doc Jane, ano nga ba ito? Madali lang yan, Mark. Ang CBC ay isang blood test na tinitingnan ang kalagayan ng dugo mo kung okay ba ang red blood cells, white blood cells, at platelets mo. Parang general check-up para malaman kung may anemia ka, infection, o ibang problema sa dugo. At paano ito ginagawa, Doc? Simple lang, Mark. Kukuha ng sample ng dugo mula sa braso gamit ang syringe. Mabilis lang ito, wala pang 5 minuto. Hindi naman ito masakit pero may kaunting sakit lang habang kumukuha ng dugo. Gets, ang urinalysis, Doc, parang scary pakinggan. Hindi naman, Mark. Simple lang ito urine test para malaman kung may UTI ka, problema sa kidney o diabetes. Kailangan mo lang magbigay ng urine sample sa isang malinis na lalagyan, tapos dadalhin ito sa lab para suriin. Walang sakit, at madalas ay makukuha ang resulta sa loob ng 1 araw. Parang nagbibigay ng P-mail, no? Hahaha, tama, Mark. Mabilis, madali, at super informative. Paano naman ang blood glucose test? Pang sugar levels lang ba ito? Oo, sinusukat nito ang dami ng asukal sa dugo mo. Karaniwan itong ginagawa gamit ang finger prick test. Kuha ng patak ng dugo mula sa daliri o blood sample mula sa braso kung mas detalyado ang kailangan. Hindi masyadong masakit at mabilis lang, usually within 15 minutes makukuha na ang resulta. So parang traffic light ng blood sugar levels? Exactly, Mark. Next naman tayo sa imaging tests. Doc, ang ultrasound ba pang buntis lang? Actually, hindi lang. Bukod sa pagbubuntis, ginagamit din ang ultrasound para makita ang mga laman loob tulad ng atay, bato, at puso. Ginagawa ito gamit ang isang device na tinatawag na transducer na idinadampi sa balat habang may gel para mas malinaw ang image. Hindi ito masakit at madalas ay tapos na sa loob ng 15 to 30 minutes. So walang magic wand na kasama? Wala, Mark, pero para siyang camera na gumagamit ng sound waves. Noted! Ang CT scan at MRI parang ang seryoso ng tunog. Medyo, pero mahalaga sila. Ang CT scan ay parang X-ray na mas detalyado. Hihiga ka sa isang table na ipapasok sa machine na umiikot sa katawan mo. Ang MRI naman ay gumagamit ng magnet para mas malinaw ang imahe, lalo na sa soft tissues tulad ng utak o joints. May machine din ito na parang tunnel na papasukan mo. Hindi naman ito masakit, pero ang MRI ay medyo mahaba, usually 30-60 minutes. Ang CT scan ay mas mabilis, mga 10-15 minutes lang. Parang photo versus HD photo? Ganun na nga, Mark. Ito na, Doc, colonoscopy. Parang scary pakinggan. Medyo nakakatakot nga ang tunog, pero lifesaver ito. Ginagamit ito para makita kung may polyps o maagang senyales ng colon cancer. Ginagawa ito gamit ang isang maliit na kamera na ipinapasok sa puwitan para makita ang loob ng large intestine. May kaunting discomfort at minsan ay kailangan ng sedasyon. Tumatagal ng 20-30 minutes at madalas ay makukuha ang resulta sa loob ng 1 araw. So hindi siya pang display lang ng colon pictures? Hahaha, hindi, Mark. Isa itong mahalagang test para sa kalusugan. Ang endoscopy, Doc? Parang colonoscopy pero sa itaas ng digestive tract naman. Isang flexible tube na may camera ang ipinapasok sa bibig para makita ang esophagus, tiyan, at small intestine. May kaunting discomfort at minsan ay kailangan ding sedasyon. Tumatagal ito ng 15 to 30 minutes at karaniwan ay makukuha ang resulta agad. Paano naman ang IV therapy? Parang hydration vacation, no? Hahaha. Tama. Ang IV therapy ay paraan para direktang maibigay sa dugo ang fluids, gamot o nutrients. Ginagawa ito gamit ang karayom na ini-insert sa ugat,
kadalasan sa braso. Hindi ito masakit at madalas ay tumatagal ng 30-60 minutes. Depende sa treatment. Grabe, Doc Jane, napakalinaw ng mga paliwanag mo. Ang dami naming natutunan. Mga kaibigan, paalala lang po. Ang episode na ito ay para sa impormasyon at edukasyon lamang. Kung may nararamdaman kayo, laging kumonsulta sa doktor. Maraming salamat sa pakikinig sa Simplehan natin. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Stay healthy mga kababayan. Maraming salamat sa pakikinig nyo. Take care and God bless you all.